Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So nitong mga nakarang araw ay ating pinag-usapan itong Team Alas at itong si Gemma Galanza at the same time itong si Coach De Brito. Okay, but today kasi balik na naman tayo dito sa PVL mga kapolitika kasi meron ng schedule today, August 13. So ang maglalaro mamaya 1 PM is itong Chocomocho Flying Titans versus dito sa Cherry Tigo. Sa 3 PM naman is maglalaro ang Creamline Coal Smasher versus sa Petrogas Angels. At sa 5 PM PLDT versus Zeus Coffee. But yung ating pag-uusapan ngayon is mananalo kaya itong Creamline Coal Smasher at itong Chocomocho Flying Titans kontra sa kanilang mga kalaban. Okay, kasi wag nilang ismulin itong susunod nilang mga kalaban kasi itong sa Chocomocho, itong Cherry Tigo is nasa top doon sa Pool A. Okay, so Krinos match na ito dito sa Pool B, which is ang first nila nakatunggali is itong Chocomocho Flying Titans. So mga kapolitika, hindi tayo dito magbibigay ng mga early predictions but atin lang pag-uusapan ano ba yung mga weaknesses at strength ng bawat team. Kasi mamaya na po yung maging laro nila at ito ay napaka-crucial na moment dito sa Chocomocho at actually wala pa tayong balita kung maglalaro ba itong si Rondina kasi kahapon lang po sila umuwi galing sa Thailand mula doon sa ginanap na CV League at wala pa tayong information kung maglalaro ba siya or wala pa tayong kumpirmasyon. Sana ay maglalaro itong si Rondina mga kapolitika para ma-rescue na niya itong kanyang team na Chocomocho. So mamaya po is ang mga kalaban, mabigat itong maging kalaban ng Titans, itong Cherry Tigo, which is isang beses lang po natalo doon sa Pool A. So ano ba ang strength ng Chocomocho if ever lang pagpalagay lang natin na naglaro na itong si Rondina. Sa sinasabi na nga natin kasi na pag-usapan na natin ito doon sa ating mga previous video na ang kailangan lang i-workout talaga ng Titans ay itong kanilang depensa. Okay, at the same time kasi kung makakasampa na i-imagine lang natin na nakasampa itong si Rondina, meron na silang opensa sa katauhan ni si Rondina. Yung i-workout lang nila is yung kanilang depensa. At the same time dapat rin ay nasa kondisyon itong laro ni Royce Tubino kasi pag nasa kondisyon yung kanyang laro ay sunod-sunod na po yan. Kasi itong ibang mga players ng Titans is hindi naman nating maaasahan, especially itong kanilang import na si Faki at itong si Dindin Santiago Manabat. Although nagko-contribute ng points itong si Dindin Santiago Manabat ay talagang hindi po enough para maipapanalo yung laro ng kanyang team. At itong si si Isa Molde is hindi rin ganoon ka-consistent. Although maganda yung kanyang laro but hindi ganoon ka-consistent para mag-contribute rin sa team para manalo. So yun ang mga strength at weaknesses nitong Titans. Now dito naman tayo sa Cherry Tigo kasi ito yung unang makakasagupa ng Titans dito sa cross match. Mabigat po itong mga kalaban ng Titans ngayon mga kapolitika kasi itong si Cathbell ay talagang gigil na gigil doon sa pagkatalo nila sa Creamline Coal Smasher at gustong bumawi rin dito sa isang Rebisco team. Okay, so itong Cherry Tigo kasi babalik na nga si Ia Lauri but wala pa tayong confirmation again dito kung talagang maglalaro itong si Ia Lauri dito sa kanyang club team na Cherry Tigo. But again, even wala itong si Ia Lauri ay talagang mabigat pa rin talaga itong Cherry Tigo kasi andito si Cathbell, andito si Aragalang at yung i-workout lang din ng Cherry Tigo is yung kanilang depensa at pagiging rin lang yung kanilang depensa kasi doon sa laro nila sa Creamline is medyo mahina yung depensa ng Cherry Tigo. Maraming mga butas at nawala yung listo ng team na ito. Okay, so hopefully is makakalaro na rin itong si Ia Lauri para maging katuwang ng kanyang club team. But I think is baka ipagpahinga pa sila ng national team mula dito sa paglaro nila ng CV League sa Thailand.
Now dito naman dumako tayo sa 3 PM mga kapolitika, maglalaro itong Creamline versus dito sa Petrogas Angels. So alam naman natin yung nangyari sa Petrogas na kung saan isunod-sunod yung kailang pagkatalo dito sa Pool B. Okay, but again dito mga kapolitika is bawal po magpetiks-petiks, bawal ismulin ang bawat team. Kasi even nga doon sa laro ng Akari versus dito sa dito sa Galleries ay umabot ng 5th set at muntikan pang matalo itong Akari Chargers. So, ang lesson learned doon is bawal po magpetiks-petiks, bawal po mag-relax kasi baka manggulat or magkaroon ng twist itong laban ng Creamline versus dito sa Petrogas Angels, kasi alam naman natin dito pa sila Vansicle, dito pa si Wilma Sala. So yung pagigihin din ng Petrogas ay itong kanilang depensa, at the same time yung kanilang opensa, kasi medyo mahina yung kanilang import base doon sa mga previous na game nila. Now dito naman sa Creamline is wala na akong masabi dito mga kapolitika, kasi yung kanilang i-workout na lang talaga is yung kanilang consistency. Kailangan consistent kasi when it comes to defense at offense ay talagang wala na silang dapat i-workout. Dapat consistent na lang yung kanilang maging performance na i-execute mamaya. Okay, at andito na rin si Gia Magalansa. Hindi natin alam, wala pa tayong confirmation, but si Gia de Guzman is parang hindi ata maglalaro sa Creamline kasi baka babalik na rin itong si Gia doon sa Japan, or else magpapahinga muna siya kasi naglaro nga sila doon sa CV League. At mga kapolitika, kahit wala naman itong si Jem Magalansa, si Gia de Guzman at si Toots Carlos dito sa sa Creamline, is napatunayan, proven and tested na talagang kaya namang ikayod ng kanyang mga teammates itong kanilang club team or itong kanilang kupunan na Smasher. Okay, so proven and tested na po yan. So wala akong masabi, yung game lang talaga ng Creamline mamaya is yung consistency. Now dito sa PLDT at versus dito sa Zeus Coffee ay talagang predictable naman na yung laro. So kailangan lang din na pag-igihin ng PLDT yung kanilang maging depensa at yung maging opensa. So far yun ang ating tatalakayan today is itong maging laro mamaya August 13, 1 to 5 PM pa rin po yan. So dito is binibigyan natin ng mga opinion, ating sariling komentary itong mga maging laro mamaya dito sa nagaganap na PVL Open Conference. Mga kapolitika, ano ang masabi? May laban kaya itong Chocomocho at itong Creamline Cold Smasher sa kailang sagupaan mamaya, kasi medyo mabibigat rin yung kanilang mga kalaban, most especially dito sa Chocomocho Flying Titans. Mananalo kaya ang Chocomocho? Mananalo kaya ang Creamline Cold Smasher? Kayo na po ang bahalang humusga. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.